Christ said he had to live. A certain man made a great supper and made many. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have ye excuse. Another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to the servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, the maimed, the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. But the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Sabay-sabay. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. I pray kayo mga pala. Sa iyong pag-aaral pa kayo makita namin kung paano kayo napakaraming blessing na hinanda nyo sa amin. Hindi lang sa amin, Panginoon. Actually, sa buong katauhan, Panginoon. Makita namin yung mga excuses na ginawa dito, Lord. Na sayang, napakasayang, Panginoon. Napakaraming blessing. Sana, magawa at gagawin sa amin. Hinandaan nyo, Lord. Pero yung iba, Panginoon, maintindihan rin namin kung paano dapat maging response namin, Panginoon, sa mga tumatanggi sa iyo, sa inyo, sa amin din, Panginoon, na dapat namin gawin. Anong klaseng pag-invite, Panginoon, ang gagawin namin para as much as possible, Panginoon, na tao, Panginoon, makatating. Unang maligtas, Panginoon. Pag ligtas na, Panginoon, ay mabiyayaan nyo din po, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, instruction, fellowship sa church for Lord. So, I pray na makuha namin mensahe, kayo magpala, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang hapon po. So ngayon ay nakita natin kanina bring them in, no? So parte ng ating buhay actually, of course, bukod sa soul winning ay pag naligtas kasi yung mga tao, okay na, no? Na-fulfill na yung sa buhay nila yung pinakamaganda. At dapat nakamtan nila, hindi sila sa impyerno, kundi sa langit. Now, hindi na natapos yun doon. Sa yaman ng kabutihan ng Panginoon, sayang naman kung di sila makinabang doon sa iba pa at marami pang hinanda sa kanilang Panginoon, no? Kaya ang title po natin ngayong hapon ay Compel Them to Come In. Compel Them to Come In. May kanta niya, alam ko may kantang ganyan eh. Wala lang ata tayo, pero sa Tagalog, pilitin nyo silang pumasok. Okay, ma-explain natin yung pagkakaiba niya na. Yung context niya, nuances. Pero ang ating subtitle, God's desire to bless as much people as possible. Amen. Yung kagustuhan, pagnanais ng Diyos na hanggat maaari nga, lahat maligtas. At sana lahat ng ligtas pagpalain. Lahat ng pag nagpala, pagpalain pa ng gusto. Yun ang gusto ng Panginoon eh, positive. Pero, alam na natin, kaligtasan pa lang, di ba? Makinig. Hindi kayo pagpapalain, hindi kayo nakikinig. Salamat, andito na kayo. May mga level yan, mamaya parang tulay. Ano yung first step? Maligtas muna. Pag ligtas na, mag-church. Next step, makinig, matuto, lumago, maglingkod, mag-ikot ng mabuti, napakabuti. Ganun yan eh. So, hindi yan pare-pareho, pero step by step. Again, compel them to come in. God's desire to bless as much people as possible. So, unang point ko, yung nabanggit ko ngayon, define muna natin yung compel, no? Nabing compel talaga, pilitin niya, compulsory. Kaya tingnan natin, baka may iba yung ano yan. Kasi parang pangit naman pinipilit pa kumain.
Ganun ba yun? Ganun yan. To drive or urge forcefully or irresistibly. Yan. So, hindi sila makakatanggi. Yan. To cause, to do, or occur overwhelming pressure. Okay? So, parang ganun na, pipilitin. Or, ganun. To drive together. Coerce. Pero tingnan natin yung ano nito. Ayan, talagang yun eh. To drive or urge. Yan, forcefully. So, define natin mabuti ha. Kahit saan, walang pinipili. Dito walang pinili, di mo sila pinatay eh. Di ba? So, ulitin ko, ang kwento dito, yung isa, pretext lang yun. Gagamitin natin yan. Pero, by the way, ang tawag doon is bid. Bid. Pag sinabing bid, parang in-invite or parang, ayun yung mas generic term ng ano eh, parang inutusan. Pero minsan, yung bid, tingnan natin. Pwedeng request, yan. Kaya pag sinabing bid, bidden, natin. Yan nga, bid. To offer, yan. Offer lang, no? Invite. Yan. Punta ka sa amin. Yan. So, obviously, ma-relate natin ito sa church, sa pagpunta sa church. Okay? Kasi tayo, kung may punta din, kung di paligtas, sesya na natin, pero karamihan ng soul winning natin, alam nyo naman sa labas, di ba? Dapat naman talaga eh. Okay? So, iba yung kaligtasan, iba yung rewards, iba yung pinagpala, tumalino, ma-instruct, magkakaiba yan. Doon nagkakatulungan yan. Dapat may nauna yung kaligtasan and then others. So, kuha na, para sa lahat, bid, past tense. Bid, present tense. Bidden, ano yun? Perfect participle yun, di ba? Past perfect. Bidden, parang tapos na. So, yeah. So, nakuha nyo ba yung kwento? Bilisan ko na yung kwento and then isa-isayin natin. So, una, hindi, ano sabihin ko na yung compel, no? So, yun nga, hindi necessarily pinipilit kasi hindi naman sila pinatay or something. Kasi alam niyo naman, ini-invite sila, hindi naman kung anong bagay, kainan lang naman. Pero, special na kainan to. Okay? So, ano yung nagkamali sa isang another parable, ano naman, di ba, parang kasal ng, ano niya, ng anak niya. Ano, dito man tayo sa Luke 14. So, yan. So naka-attend na ba kayo ng mga, ano, kainan? Hindi natin dito, ay talagang medyo social, yung talagang pinaghandaan. Ano natin namang special na kainan? Debo, birthday, yan, di ba? Kasal, yan. So, sa mga katayin ngayon yan, pinaghahandaan yan, special yan sa taong nag-organize and, or nagpa-organize. Yung may-ari, nag-invite. So, ganun po nangyari dito. May tao daw na nag-invite siya. At maraming inimbita. Ngayon, ang nangyari dyan, bilisan ko lang. Yung unang batch ng inimbita niya, lahat hindi pumunta. At nag-excuse, and then yung mga pangalawa, nagpuntahan naman. Kaso kulang pa, may available pa, and then lahat na, halos lahat na ng tao, in-invite na. So yung kwento niyan. So ang tanong, anong nilalarawan dyan? So obviously, yung invitation ng Panginoon na yan, pwede mong i-relate sa kaligtasan, at and then, sa ibang bagay pa. So again, yung mga parable po, hindi yan ganun, wala namang accurate na kahit isang illustration, di ba? Sabi nga kasi walang perfect illustration. So, kailangan nyo kunin yung context. So, kaya tayo, pero iyan ko dito, yung blessing niya. So, whether that be kaligtasan or everything else na pagkatapos sa kaligtasan. Okay? So, yun ang una kong point na gusto kong sabihin. Importante sa taong naghanda na pumunta yung mga inimbita niya. Amen? Kaya nga may kasabihan daw, lalo pagkasal, inimbitahan ka, huwag ka tatanggi. Parang bawal. Parang gano'n, di ba?
ang unwritten rule. Kasi nga, nakakahiya, parang ganon. Hindi ka pumunta, paano nga kung di pwede? Yan. Yung iba naman, politely refuse, pero yun ang kwento. So, on point ko lang dito, nabanggit ko na importante yun sa naghanda. Pero another one is, ano ba yung ini-invite natin madalas yung mga tao? Nabanggit ko na nga, soul winning, saka sa church, no? So, gusto kong una sabihin dito, na alam natin yung kwento, nakita natin, nabasa na natin eh. Anong gagawin mo parang kahapon nga po, no? So, yung unang pinuntahan namin, pumayag naman, umupo. Kaso na nakikinig na, hindi interesado kung saan nakatingin. Tinatanong mo, hindi sumasagot, kailangan mong tanongin ng 3 beses. Pagsagot, patawa-tawa pa. So, medyo napikon ako. Inalisan ko. Okay, so, sige po, mukhang hindi kayo interesado, baka next time na lang. Sige po. Bye-bye. Yan. Sa church, ganun din. Magligtas na, of course. Yung iba ay medyo mas mahirap na yun, sa totoo lang, no? Yes, kasi nga, yung ginawa ng demonyo na, of course, ang tawag dito, yung pre-judgment, prejudice, yan. So, pag in-invite ka na sa church, ano na yun, medyo, yung sa iba, personal na yun. Or, iba naman, yun nga, masyadong troublesome sa iba. Ay, naku, pupunta ako doon. So, pag sobrang hindi ka spiritual, wala talaga. Effort yan, effort. Yan, kaya ang una ko ulit na point, yung isa, bonus point na yun. Ang unang point ko dito, para tayo ay gamitin ng Diyos, no, sa soul winning, saka sa invite sa church, is number 1, don't accept excuses as valid. No, explain ko Kasi nakita natin dito, nag-excuse, di ba? So again, anong isipin yung valid eh? Valid eh, ayaw nga. Kung ayaw, pilitin ba? So kaya, di-define ko yung ibig kong sabihin ng valid. Pag sinabing valid, tamang dahilan. Okay, pero again, hindi natin pipilitin kahit sino, hindi natin pinili sa kaligtasan, saka sa church. Pero, anong iisipin mo, tama ba? Nang isang tao, in-invite mo sa isang bagay na maka-Diyos, kalooban ng Diyos, and then valid ba yun? May valid ba nga? Ngayon, naglalaba ako eh. Kahapon, ganun. Makita ko na talaga naglalaba, pero isip-isip ko, si Mrs. naglalaba rin. Pero kasama ko si Mrs. Ano malaking pagkakaiba? Yan. Sabihin, hindi valid, basically, okay? Kasi kung kaligtasan yung pinag-uusapan mo, tapos mas importante sa yung damit mo, may something's wrong doon. Men, so yun ang sabihin ko, number 1 ulit, don't accept excuses as valid. Dahil ang context dito, kalooban ng Diyos, ang ini-invite natin sila, kaligtasan, or pagpunta sa church, lahat yung pabo sa kanila eh. So kahit anong excuse niya, hindi yung valid, at huwag mong iisipin, ay, bakit nga ba tayo dito? Nakaka-stop tayo dito eh. Hindi valid po yun. Andun tayo, again yung iba kasi ganito. Yung iba po, problema naman sa iba kasi walang magawa sa bahay, sasama na lang mag-soul winning. Yun yung masama naman. Intindihan niyo ba yun? So, kaya ang dapat, gawin mo lahat ang dapat mong gawin, at mag-alat ka pa rin ng time sa soul winning. Punta ating bagay ba? Punta ating bagay ito. Mag-alat ka ng time dito, kung may gagawin mo. Still, mas importante pa rin gawain ng Diyos. Yun, so, nakuha niyo na pa yung ibig ko. Ulitin ko Sa pag-invite, more on invitation ang ating dito topic eh. Pag tayo nag-invite ng mga tao sa kalooban ng Diyos, una sa kaligtasan, sa soul winning, and then sa pagpunta sa church, magbasa ng Bible, ganyan, walang valid na excuse doon. And therefore, pag ikaw ay tinanggihan, of course, wag mo naman personalin. Kasi nga, it's their loss. Alam nyo ba yung ganun? It's your loss. Huwag ka na mayabang Pero medyo ganun eh. Bisa kailangan mo na paramdam para next time, baka. Diba? Parang nalala yung kwento ko kay na Brad. Soul winning kami tumanda sa Balante. Nung una, ako yung harap, ayaw. May kasama pa ako si Brad. Na-invite ulit. So,
Gusto siya ng ganito. Sige na nga. Hindi pumayag na siya. Diba? Tapos yung kanina, yung matanda nga kahapon. Medyo hindi ko lang pinilit pero medyo pinurso ko kasi nga nakakailan na akong tanggi. Ayan, so sana nakuha nyo ha. Don't accept excuses as valid. Ayan. And then, huwag mo rin personalin. Kasi bandang huli, it's between them and the Lord. Okay? So, ikaw, importante siya, sumunod ka sa Diyos. Subukan mo. Invite, soul winning, and then, okay na yung trabaho mo yun. Pag nagawa mo yun. Nasa kanila na kung tatanggi sila or papayag. Okay. So, number 2, verse 18. But 18 agad ako. Tama ba to? Yan, tama. So, ito na po yan, no? Yung tumanggi. And they all, with one consent, began to make excuse. So, actually, pag binabasa mo to, parang may maramdaman ka eh. So, ano yung chance na isang supper, sabi mo nag-invite siya ng 100? O 10 na lang, 10. Ano yung chance, ha? Sino magaling sa statistics dito? Taas kamay. Wala. Matuwaan kayo. Hindi mo kailangan mo siya maging magaling eh. Sa amin po, pag mayroon kaming kahit saan, yan pa, meeting. Available ba kayo ng ganitong oras, ganitong araw? So, imposibleng lahat yun, wala. Sa dami nun, sa 10 lahat, ano? Baka lunchtime yung meeting mo, ganun. So, syempre yung office hours. Diba? Madalas ang pinaka-busy sa amin, alas 3 ng hapon, hindi ko alam bakit. Huh? So, yun, kasi nasa gitna eh. Pero napansin nyo ba dito sa lahat? So, may aral po to, no? So, again, marami mag-a-agree ang unang patama dito sa mga Hudyo. Okay? Pagdating sa kaligtasan ng mga tao, as a group, sino yung inuna ng Diyos? Siyempre, yung people of God, yung Israel. Nasa kanila yung Bible, nasa kanila yung mga prophets. Pero hindi lahat, pero karamihan sa kanila tumanggi ngayon. Wala na. So, sinabi mong Jews, Hudyo, panahon natin ngayon, kung marunong ka, alam mo yung Bible, alam mo, ayaw niya kay Jesus. Okay? So, yun. So, may something dito. Hindi ko alam. Baka offended sila sa may-ari. Ewan ko. Hindi sinabi. Pero may nararamdaman ang ganun something lang. So, kaya point natin dito sa verse 18, sabi dyan, yun nga, umayaw, nag-excuse. So, ang another point natin, number 2, people have free will and we should honor that. Parang nasabi ko na kanina, no? So, dapat gawin sa soul winning tsaka sa pag-invite sa church. Ano dapat? Naiintindihan mo na meron. Kasi ganito nga, kaya ayoko rin minsan ng tayo, kunwari, mga mayor, ikaw si mayor, ikaw si councilor. Hirap doon. Uy, sabi ni mayor, attend ka raw ganun. Ako, iba dyan. Kakandara pa. Alam mo, imigay ng bigas sa tablet, di ba? So, nakita nyo yung na-influensyahan yung ating pagdidesisyon na hindi tama. Ayan. Kaya, yun yung point nating unang importante. Alamin natin na ang Diyos na nagbigay ng freedom. Kaya mga Calvinist, sablay agad eh. Anyway, hindi na sabihin naman nila, natanggi rin. Anyway, so may free will ang tao and therefore we should honor that. Pag pinilit mo ang tao, wala nang faith doon. Amen? Number 1, don't accept excuses as valid. Number 2, people have free will. We should honor that. Next. So, ano nangyari? Yun na nga, nag-excuse. Binalita ngayon ng servant. Lord, na-email ko na, tinawagan ko pa, pinuntahan ko pa. Naku, ayaw. Ito yung excuse ng isa. Ano nangyari? Then the master of the house being angry, doon muna tayo. Ikaw ba pag nag-invite ka, magagalit ka pag di pumunta? Ha? Oo. Kasi wag niyo tatanggihan si Pami, magagalit daw siya. Depende rin yan eh. Pero in a way, yes, di ba? Bakit ikaw yung in-invite? Di naman first come, first serve kahit sino. Ano sabihin nun? May something na importante ka sa kanila, sa kanya, pinili ka talaga, gusto kanyang maandon.
Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yung ganon? So, pag sinabi, ayaw ko, bahala. Yung person ng taong yon, parang binabaliwala mo. So, ako ay, wala pa naman ang tinanggihan, meron ba? Yung pangmaramihan. Yan. So, ngayon, hindi na ako makatid naman kung ano, nung party nila. Okay? So, hindi na rin ako na-invite eh. Anyway, sa ibang so, importante sa iyo yung in-invite ka. Pero pag hindi mo pinahalagahan, ang sinasabi mo lang is parang hindi importante sa iyo yung tao. So, pero ang point natin dito, bago matulog si Edgy, nagalit! Ba't nagalit? Ano ba yung galit? Di ba emotion yan? Kaya ang point ko dito, importante ito sa taong yon. Nasabi ko pala ito kanina na advance. Strong desire to fill the house. Yun talagang ganun yung gustong-gustong nung may-ari na mapuno. Yung nila. Kahit sino naman actually, itong alam nyo ba yung mga basketball court. Tsaka yung mga, nabalitaan ko lang, nabanggit ko na sa inyo dati, yung mga palaro. Alam nyo na, minsan, mahina rin yan eh. Kaya ginagawa daw nila, pinapaupo nila yung mga tao dun sa bandang, andito yung camera. Eh di ba, pabilog yun, mag-football, basketball. Ginagawa nila, pinupuno nila doon. Pag nakita mong kalahati lang yung nakikita sa camera, dito wala ng tao yun. Okay? So, naiintindihan mo ngayon, business din kasi yun eh. Gusto mo mapuno yun, kasi pag napuno yun, sulit. Di ba? At pag business yan, kikita ka. Ngayon, ito magkakaiba dito. Hindi ito business. Libre. Kakain ka lang, attend ka lang, siyempre, magbihis ka lang konting maayos. Okay na. So, kaya nakikita nyo ngayon kung paano sasamahin loob na nag-invite. Na hinanda niya yung mga gandang bagay para sa'yo, kakainin mo. Nakikita niyo kung paano relate ngayon sa church yan. Amen? Isa sa mga, marami namimit na gusto mong pastol. Isa mahirap gawin sa atin, yung i-provide pa lang yung unang pangailangan. Itong ganitong klase ng lugar. Gano'ng kahirap yan. So, parang laking investment, di naman automatic yun. Mag-times ba agad lahat ng atin sa'yo? Naku, tuturuan pala ilang taon yan eh. Depende. Amen? So, pinaggandahan ka na maayos. Para matuto ka. Tutulugan mo lang. Basta, matid naman ako eh. Tulog ka eh. Nakikinig ka ba? Applicable lang pag-applicable sa church. Kasi nangyayari din sa atin yan, punong-puno tayo dito. Yung iba, hindi naman nakikinig. Kaya yung mag-preach ka, parang pagod na pagod ka kasi pasigaw talaga. Kasi iba, hindi pinapalagahan. Nakuha nyo na. Eh, kinukumpara kanino to? Sa Diyos. Ang Diyos ang naghanda para sa atin lahat. Yung mundo pa lang, ang ganda. Eh lahat naman pumunta sa earth eh, pero hindi siya pinapahalagahan. Hindi sumasamba, iba nga, hindi nag-iisip, sino kayong gumawa nito? Ay, okay na yan, dyan na yan eh. Parang church din, parang handaan din. Walang libre po, kaya lang na libre yan, mayroon nag-provide. So, mga tayo magpasalamat, magpahalaga. Dapat. Kaya ng point number 3, gustong-gusto ng Diyos, mapuno ang church. At hindi lang nang nakaupo, nakikinig, natututo, namalan Diyos, nagpaplano na iba. Kung paano naman ako gagamitin ng Diyos in the future, ako naman. Hindi yung nakikinig lang ako yung nakikinabang. Amen? Yes. So yun po yun. So applicable to sa soul winning, sa church. Then basically sa paggawa ng mabuti. Basically. At sa Diyos din. Paano natin siya dapat pahalagaan. Okay, number 1, don't accept excuses as valid. Number 2, people have free will and we should honor that. Number 3, strong desire of God to fill the house. Actually, ito yung pinaka-message dito, kaya nga maya, compel them eh. So, ano dapat natin gawin? Medyo alam niyo na siguro.
Tuloy ko lang muna to. Ano ba yung gusto nating maintindihan dito? By the way, again, yung parable ng Panginoon, multifaceted yan, ang dami meaning yan. Kaya nga, importante yung mag-preach, yung guturo. Yung mga alam mong mali, wag mong i-derive sa isang parable na dahil lang may ganong salita. Kasi napakalawak minsan yan at magkakamali ka. Kaya yung parable, dapat in-interpret sa malinaw ng mga statement sa Bible. Okay, sana nakuha niyo yan. Number 4. Ay, napansin nyo kanina. Sabihin ko na kasi napansin nyo na di ba? So, notice the precedence of cold. Inuna niya yung gusto niya. May dahilan siya. Ngayon ang Diyos, may dahilan siya bakit ginamit niya yung mga Hudyo. So, nung una, diba, nag-fail yung tao, and then kay Noah, then kay Abraham. May dahilan siya. Hindi perfect ang tao kasi, siya perfect. Pero yung tao, hindi perfect yung pagsunod eh. Pinili na kayo nation nyo, ano na kayo, tawag nyo, privilege na kayo. Tapos papabayaan nyo pa yung privilege na yon, hindi na kayo nahiya, parang, di ba? Sasayangin mo ba yung hinanda sa ng Diyos? Hindi dapat. Pero kahit sa atin, ganyan. Hinasayang natin. Pag tayo hindi umate, hindi nakikinig, hindi nagbabasa, sinabi na makinig, magbasa, mag-pray. Ano daw? Mag-pray daw. Parang walang nagana-gana. Bakit ganon? May kondisyon yung taong yun. At lahat naman tayo. Pero again nga, obviously ang inaano ko sa inyo, gawin natin kalooban ng Diyos. Sa kwentong to, ang illustration niya, pumunta naman kayo. Handaan na nga lahat eh. Masarap, malawak. Ngayon, bumili ako ng baka eh. Di ba mapaghintay yun? Nag-asawa ako eh. Dalin mo. Doon kayo mag-celebrate. Hindi kasi iba talaga minsan excuse. Pag ayaw mo talaga sa kalooban ng Diyos, baka ganun. Magtapatan na lang tayo. Amen? Huwag niyo gagawin soul winning yan. Ibig sabihin, intindihan mo yun. Na meron talagang wickedness minsan yung mga tao sa puso. So yun na, number 4, pansinin mo rin yun. Ngayon, huwag kang magtatampo. Okay? Yung mga Hudyo. Salamat nga ngayon, lahat na eh. Ang original isa lahat yan. Kaya ngayon, gusto bakit Tamil tinuturuan bakit hindi sila eh. Hindi nila umatin eh. Pero welcome silang umatin. So nasa ng injustice doon. Walang injustice doon, walang unfairness doon. Kasi nga, sa Christianity mo, ganun lagi yan. Welcome kang tumanggi, welcome ka rin pumunta, kaya nga in-invite ka eh. Ba't yung bakla? Wala yun. Hinira nila sa inano nila yung sarili nila, dinisqualify na nila banggitin ko na lang kasi, ito yung mga sina Trisha. Yung isang kasama nila doon, may isa yung makulit, parang sinto-sinto. Gusto sumama na nung isang araw, di ba? Sabi, pwede ba po? Pastor, pwede pa po may sinelas? Diba? Nasyara natin yun, tumanggap naman, okay? So, pero na-realize ko lang din, minsan po, sinalala ko din si Jesus, naalala niyo kwento yung may nagsabi sa, dinaligtas yung si Raulo, yung may demonyo. Kung naligtas yun, tumino. Ngayon, sabi niya kay Jesus, Lord, sasama ako kahit saan ka pumunta. Ang ganda, di ba? Yung desire niya. Anong ginawa ni Jesus? Ha? Pumunta ka doon, bumalik ka, pakita mo kung ano nangyaring ginawa ng Diyos na maganda sa'yo. So, bakit ganun? Ayaw ba ng Diyos na maraming follower? Gusto niya. Pero hindi tayo pare-pareho ng place. So, kaya iba dito. Kaya iba talagang hindi rin tumatagal dito. Kasi nga, iba-iba rin tayo ng place. Now, I believe, yung pinakamagandang servisyo na pwede natin gampanan sa kanila, yun ang gagampanan natin. Pero, gusto ko sabihin dito. So, walang injustice daw, walang unfairness. So, kung gusto unahin ng Diyos yung mga Hudyo, nasa sa Kanya yun. Tanggapin natin. And then, mataas din naman expectations sa kanila. Amen?
Kahit po sa trabaho, minsan yung mga, iba-iba setup din pero sa totoo lang, sa isang, alisin na natin yung corruption sa mga organization. Pero sa mga organization, sa totoo lang, kaya malaki yung sweldo ng iba. Bakit? Malaki yung expectation sa kanila Hindi basta-basta yung pag-manager ka na mababa yung responsiveness mo sa ng kumpanya. Ganun po yan. Amen? Ganun din sa church, ganun din kahit saan actually. So anyway, walang unfair dyan. So nauna po yung mga Hudyo and then everybody else. So dito sa kwento, nauna yung mga pinili niya and then yung mga kahit sino na and then bandang huli, nako, punong-puno pa rin kaya halos i-compel niya na. Sayang naman. And then napuno yung yung party, no? So yun, pansinin din natin yun. By batch siya, huwag kang mainggit. Normal lang yun, alam ng taong nag-i-invite, anong gusto niyang gawin. Amen? Ganun sa Diyos. At especially, pag alam mo na ngayong buong kwento, di ba? Bandang uli, Gentiles tayo dati, sino na yung Hudyo, pero bandang uli, sila yung nahirapan, may mga Hudyong naligtas, pero ano yan, hindi. So, hindi ka dapat mainggit. Excuse. Na naman. And then, nabanggit ko na pala to, no? Yung compel. Banggit ko na kanina, inuna ko na no? So, ibig sabihin, di naman mapatayin siya pag di siya pumunta. Kaya sabi niya, the Lord said to the servant, go out in the highways and hedges and compel them. Kahit sino na, nakakita mo dyan, uy, mayroong kainan doon. Diba ganun tayo, insan? Gusto naman natin unahin yung ating mahal sa buhay, kaibigan. Pambira, pag in-invite mo, ikaw pa yung masama, di wag na lang. Itong mga to, yung iba gusto, yung iba ayaw. So, ibig sabihin sa soul winning, tsaka sa pag-aakay sa kalooban ng Diyos, wala pong hinto yan. Kasi nga, ang daming gusto. Iba pala gusto kong umpisa muna, no? Medyo magulo ako, no? Ano ba yung mailalarawan natin sa feast? Sa pagkain? Ano yung pagkain natin dito? Ha? Hindi, ano? Ano pinagsasalunan natin dito, di ba? Masarap ba? Nasarap ba yung karamihan ng tao? Pero masarap, alam natin, kasi natikman natin, nasanay na tayo, at meron din naman hindi naman paulit-ulit yan Depende sa preacher, pero ako, hindi ako nakapahig na paulit-ulit ako kasi tinitingnan ko yan. Na-survey ko yung mga hindi ka pa na-preach, ano yung variety. Okay? So, di dapat nakakasawa at maganda. Exciting. Lalo pag natututo ka, unti-unti. Kaya sa pag may boring dito, ikaw boring. Ngayon, aabutin kita, basic, yung mga basic, bibigay ko rin. Para kumbaga sa handaan, ano yung mga basic pambata. Fried chicken, hotdog, sa kompleto, spaghetti. Meron sa mga matured na, yung talagang mahilig lang kumain. Mga steak, menudo, filet mignon, alam niyo ba yun? Alam ko lang sa pangalan niyo, pero hindi pa nakakain nun. Mga steak, mga ano yung kinakain natin sa Pastor Ray? Baby back ribs. Wow, mga pinaupong yung pang ganun Pinaupong manok. Pinasabog na tilapia, di ba? Tilapia lang yung mahal. Pinasabog Pero minsan gusto natin yung kasi special daw yung sauce. Talagang pag nakita mo, parang sumabog. Hindi ka na magagano, isang gano mo na lang. Sarap. Dito sa church, gano'n din tayo. So, papayag ba kayo? Napakayaman ng blessing ng Diyos. Tayo-tayo lang. Hindi sana, no? Again, hindi natin pipilitin sila, pero napakaganda nito. Sabihin mo sa kanila, invite mo. Lalo pag pinagpapala ka talaga, tapos tayo-tayo lang. Parang sayang. Ganun actually yung kwento dito, di ba? Lord, ang dami na nito Hindi pa puno. Invite nyo pa sila lahat. Para mapuno. Okay, so nakuha natin yung compel. And then, verse, banggit ko na ito, 22:7. Yet there is room. So, ang point dito, the richness of God's available capacity to bless. Amen? Napakayaman. Pastor, baka after 5 years, Pastor, paulit-ulit ka na lang. Yung ibang church, ganon. Ikaw, Pastor, ano sa palagay nyo? Ilang years na tayo dito Diba, boring ka ba, bad?
Parang minsan, boring ka na eh. Pagod ka lang. Ano ba, nag-basketball ka ba? Kaya pala sinasabi natin mas kanina eh. So, pero okay pa naman si Bad. Akiti lang eh. Ganyan talaga yan eh. Hindi ah. Ikaw, Jamie. Boring ka na ba? Ano ka? Sabihin nyo sa akin kung meron kayong gustong variety ng topic. Amen? Pero totoo yun. Ako mismo eh. Basta ikaw ba, di ka na boring? Di ba ano ka? Ganyan ka lang. Di nga ako mabangka, di ba? Kung ako yung unang boring dito kahit ako nagsasalita. Ayaw akong magsasalita eh. Pero excited ako. Kahit minsan iba, hindi nakikinig. Unti-unti yan, nakita ko na yan sa iba eh. Sino dito yung dating nakikinig? Taas ang kamay. Oh, si Mark, gusto. Pero ngayon nakikinig siya, bakit? Kasi natikman niya, ako pala yung matututo doon. Hanggang mag-asawa ako, kailangan ko yun. Mag-asawa, magtrabaho, kailangan ko yung knowledge, yung prinsipyo na, kailangan ko yun. Ba't ka mo boring? Ano ka? Ikaw boring. So yun, napakayaman. Ano pa? Knowledge yan eh. By the way, ito si Joseph, minsan tumatawa mag-isa. Ako minsan ganun din eh. Kasi pag may naaalala ako, ito yung mga balita lang sa Facebook eh. Si Pope nga pala, in-announce lang ba? Natatawa ako doon. Ano ba itong mga ito? Hindi na ito natatawang na hindi ka natutuwa eh. Pero natutuwa ako kasi nakalagpas ako doon. Inalis ako ng Diyos doon sa ganong religion na walang kwenta-kwenta. Ang lawak ng daming blessing ng Diyos. Nasayang naman kung tayo lang. Okay, napakayaman. Topics man yan. Diba? Both men and women. Nakita nyo sa church lang yung ganito. Sabi na sa movie house, hindi rin. Sa movie house. Sa church, masaya yan pag kumpleto. Kumpleto yung demographics. Pwede tayong mag-enjoy lahat. Amen? Kasi nga, kita mo yung benefit. So again, ang yaman ng blessing ng Panginoon. Knowledge niya is past finding out, sabi sa Bible. So yun, kaya point number 6, yun nga, yet there is room. Laging merong room, no? Space. Para sa tao, para sa... Pastor, ako, genius ako, wala akong kapantay dito eh. Meron pa rin. At tingnan natin, gamitin mo sa Panginoon kasi yan para mag-enjoy ka. Hindi sasarilinin mo. Amen? Walang basketball. Pwede rin, di ba? Gamitin mo sa Panginoon. Saan ko nakinig yan? Bukod kay Bad, talaga maraming pastor mo mahilig sa basketball. Pastor John. Junil. So, pwede mo gamitin. Bakit na po basketball, di ba? So, yan. So, yet there is room. Yung maganda. So, yung church ay hindi pwedeng wala na tayo pupunuin. Kasi lagi meron. Kung masigip na tayo physically, pwede tayo dito halos puro na tayo. Bakante lang, 1, 2, 3, 4, 5, nag-CR pala yun. Pumupunta dito yun, isang upuan na lang. Dito puno na rin. Sakaling may bisita, pwede pa doon. Meron pa tayong extra chairs. So, hindi problema yan. Kaya nabanggit ko kaninang sa introduction, ang pag puno, na gusto ng Diyos, hindi lang capacity. Kasi, talon-talon lang tayo sa Catholic. Amen? Kung ganun lang. Pero hindi gusto pag tinignan ng Diyos yun, wala yun. Siguro may ligtas na siguro sa 1 milyon, 1, 2, 3. Kasi hindi pa masaya kasi nga ligtas siya na ginagawa niyo doon. Ay, last na pala. Pero may application pa tayo. Last verse. Wala. 24 actually. Pakibasa nyo nga sabay-sabay. Ready, go. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of life. Doon na natapos. Yung kwento. Ano yung sabihin niya? Again, kung hindi mo intindihin, gusto mo intindihin, walang dating no? Pero ano yung ibig sabihin nun? Sinasabi ko sa iyo, yung mga hindi pumunta, hindi sila makakatikim. Natural. Ba't yung sinasabi pa? Bakit? Alam na namin yun. Sinasabi niya para lalong ma-emphasize
At yung nabanggit na nga natin, sobrang ganda ng blessing ng Diyos. Hindi nila matitikman. Ano yung sabihin nun? Sayang. Kaya point natin dito, ang haba eh. Those that did take the opportunity to take the Lord's offer of blessing is making a big mistake. Maling-mali. Malalaman na lang nila kung ano na-miss nila. Ba't kaya itong tao to masaya, maayos yung buhay, maayos yung asawa? Bakit kaya? Gusto kong malaman, kaso subukan mo sa Diyos, ayoko. Ayun, kaya mo hindi malalaman eh. And then, and huge loss. Yun. Hindi mo na malalaman. Yung isa mas masakit yun eh, no? Nakikita mo, na-observe mo, nangihinayang ka, nainggit ka, pero hindi mo maintindihan. Doon ka lang sa labas, oh. Gagawa na kami ng mga Catholic, mga ganun kulto. Gagawa na lang yung parang ganun. Re-replicate ko kunwari. Ganun naman ang Catholic, ganun naman yung lahat ng false religion eh. Yung napakagandang hinanda ng Diyos at meron talaga pinuvide ng Diyos yung tunay na church yun. Okay, again, di yan isa lang ha, hindi lang tayo yan. Group churches yan, kaya nga churches. Mga assembly yan, marami yan. Ay, maganda yun, nag-ahal sila ng salita ng Diyos, oh. Kaya pala tumatalino sila. Mabait ba tayo? Sila lang. Pero ayoko sa kanila eh. Tapos meron tayong sarili, o di magawa ng sarili ngayon. Paano mo gagayahin yung hindi naman na ituro sa yung kailangan mo? Diba? Parang CCF, diba? Mga businessman. Ano kaya? Business, magaling na tayo sa real estate yung mga yan eh. Ano kaya church? Alam mo sa Amerika, oo, na. Sige, gayahin natin. Ganun lang pala, Bible lang pala yun eh. Ano ang pinapangalan dyan? Aralin nga natin pinapangalan. Love of God, ganyan. Kaya din natin yun. O sige, tayo na yung CCF. Boom! May CCF na. Yung Catholic, iba naman yan. Laban sila dyan. Pinapatay nila Kristiyano ay hindi mamatay, dumadami. Binilungan na si Constantine, no? If you can beat them, join them. O sige, nag-establish ngayon ng kunwari. Tinatawag yung mga bishop, mga Christian, Siyempre, di pumunta yung mga tunay doon, pero ibang naturuan din doon, pumunta, bandang huli. Okay, di namin kayo papatayin. Pero ako na yung emperor nyo, ako yung pope nyo, ha. Siyempre, hindi nila sabihin gano'n, pero gano'n nangyari. Hindi na kayo papatayin. Pero dapat, state church tayo. O sige po, yung mga tanga-tanga pumayag. At least, di tayo papatayin, di ba? So, hindi gano'n ang tunay Diyos. Kasi gusto nilang gayahin yung tunay na pinrovide ng Diyos. Ba't di na lang sila sumama talaga? Yun nga eh, parang mga Hudyo ngayon. Matitigas ang ulo. Ba't ako napunta doon? Yan nga. They are making a huge mistake and huge loss. Pero ingit na ingit pa. Parang nagawa nila yun. Hindi mo na malalaman. Hindi ka una mag-submit sa Diyos. At maligtas ka muna, mag-submit ka sa Diyos. Hindi mo na malalaman. Mahala ka dyan. Men, ulitin ko ha. Ano yung points natin dito? Yung mga data natin matutunan. Una, don't accept excuses as valid. Number 2, people have free will and we should honor them. Number 3, strong desire to fill the house. Yung Diyos yan. Nagalit siya pag walang tao, walang nakikinig, or konti lang. Ayaw niya nun. Gusto niya, dito, puno na tayo. Sana lahat tayo nakikinig, natututo. Gusto niya yun. Yung kabaliktaran, ayaw niya. Number 4, notice the precedence of the call. Ibig sabihin, may mga inauna, walang mauna. Bandang huli, sana, dun sa final, sama-sama tayo. Hindi ko nga nabanggit dito kasi yung iba-iba na tayo ng rewards. Pero pwede na rin yun. And then, yung compel, nabanggit na rin natin yung definition natin ng compel. Hindi natin pipilitin. Pero parang pinipilit natin sa sobrang posigido tayong, sige na, hindi, siya lang kita. Huwag niyang hiyak. Sige. Unang maligtas, and then, tayo sa church, ang ganda ng sa church. Kasi doon yung pagpursige natin, yung urge, di ba, kanina sa definition. Then 6, alam mo, hindi mauubos yan. Hindi natin mapupuno ang church basically, kasi pwede tayo mag-expand, di ba? Nakita na natin ginawa ng iba yan, kaso peki sila, pero tayo, marami tayong pwedeng
expand pa. Walang katapusan yan. At maganda yun, di ba? Yung ganong prospect na palago na tayo magdo. Yung tao dyan, kahit sino pa yan. Ayaw mo ng iba, yung mga young people dyan. Narinig yung katotohanan ng Panginoon, gugustuhin nila yan. Hindi man lahat. Kaya nga nakipag-unahan tayo sa tatas eh. Pero exciting, amen? Bago na yung boses ko, no? And then, last is, yun nga, kawawa po yung mga hindi mag-aano dito. So, pwede maging motivation sa atin yun. Okay? Maawa tayo sa kanila. Huwag mo sabihin, kawawa ka naman. Pero parang gano'n eh. Kahapon sabi ko gano'n eh. Sigurado po kayo, langit, tatanggihan nyo. O sige, next time na lang. O sana po may next time pa. Meron yan. Sobrang positive na. Sana nga. Eh, paano kung wala? Okay, meron lang tayo 3 application. Ngayon, alam na natin itong mga bagay na to. Ano naman? So yun, dapat alam natin. Mga nabagin natin, dapat alam sa soul winning. Dapat alam mo yun pag mag-invite ka, pag mag-aakay ka, magtuturo ka, magbibigay ka ng example sa kanila, dapat alam na alam yung mga binanggit natin. Okay, may review naman to. Post ko to sa ano. Dapat you know it by heart. Like the back of your hand. Yung walang pilitan. Okay, dapat alam niyo yun. At malaki yung mamimiss nila, kawawa sila, dapat alam niyo yun. So, number 1, be knowledgeable of these things. The number 2, have the same love and drive as the Lord. Okay, nakita natin yung kaninang reaction na pinapakita dito. Galit siya pag hindi tayo puno. Sayang naman. By the way, yung knowledge niya to, ganda yung penibad kanina eh. Kasi nga, yun ang katotohanan yan eh. Ako nga, ngayon, aral pa rin ng aral. Nakaalala ko, nung andyan ako sa ganyang katayuan nyo, may konti ako natutunan, salamat. May dumarating rin ako, boring din ako kasi minsan yun yung challenge sa pastor eh. Kung paano kayo aakayin ba na interesado, doon yung drive. No? Na hindi lang interesado, talagang excited, sabi kanina. Kasi talagang natututo. Sinong responsible doon? Wala naman tayong masyadong ano dito. Si Pastor yun. Pero kayo din, encourage yung sarili nyo. Amen? Kaya have the same love and drive as the Lord. Mag-invite, bring them in, maligtas muna sila, and then, pag may, alam nyo naman yun, masaya tayo pag may tayong bisita. Amen? Pero ganda na lang yun. Yung taong yun, yung bisita, of course, may kailangan din siya gawin sarili niya. Hindi naman napipilit siya na isa-psych na lang kita or something. We-witchcraft kita. Attend ka lagi. So, ba ganon? Hindi naman ako witch, di ba? So, ano lang kita. In-challenge lang kita. Ito ang pwede mangyari sa'yo, of course. Wala ka dito, negative. Dito ka. Positive, ganun lang. And last, ngayon, so siguraduhin mo, make the distinction between salvation and blessing as blessing and anything else like reward. Sa Tagalog, kailangan master nyo to. Dapat alam nyo yung blessing of course ng salvation. Kaya nga, mapapansin nyo, pag nag-soul winning tayo, interesado yan eh. Pumunta ka na sa church, ano yun, bababa yun, no? Kunwari, yung may nakausap kang invite mo na soul winning na 10. Yun yung in-approach mo 10 sa isang araw. Sabihin natin yung pumayag doon is 4. Yung gusto pumunta sa church, ilan mo sa palagay mo? Isa na lang. Kasi nga, alam ng tao, effort yan eh. So, kaya alamin mo rin yung tanggapin mo yung ganong katotohanan. But of course, kung masipag talaga tayo, kung once a week, yung isa na yun sa 10, ilan yun sa isang taon? Kung 52 weeks tayo nag-soul winning sa isang taon, 52 yun, dami na rin nun. Amen? Amen? Gusto ko bagitin pala kanina, no? Obviously, mauuna talaga yung ating mga friends and relatives. And yung mga close sa atin. Hindi mo sa priority, obviously tayo, bibigyan people from, di ba? Mga totally hindi natin kilala, ganyan tayo eh. Pero, gusto ko sabihin, malakas ang hatak minsan ng kamag-anak pag maganda yung testimony natin. Amen? Amen? So, yun yung ating pag-invite, i-ramp up pa natin. Amen? So, kaya importante yung magandang Pero again, hindi yan totally Huwag nyo nga hayaan din na may iba, ikaw wala ka na-invite kasi ganyan. Minsan iba-iba tayo ng pamilya, iba-iba tayo ng kalagayan. Amen? So, pero definitely sa labas, kaya natin yan kasi maraming tao. Amen?
At parang nangyari nga sa amin kahapon, talagang ano ako kahapon, medyo naasar ako nung early. Pero nung after nung panghuli, na-encourage din naman ako. Kasi yun nga exactly hinahanap natin, yung mga maayos. Hindi naman, gusto natin maligtas lahat. Ang Diyos gusto maligtas lahat. Sana. Pero iba ayaw, it's their loss. Pero yung pag nakita ko gano'n, katulad ngayon, pag tinitignan ko kayo lahat ngayon dito, paano na lang kung wala si Ray, di ba? Yung mga papina, si Edgy, dito pa, si Ate May, yung mga Ampers. Hindi natin kilala to dati. Roble, di ba? Anong pili doon, Pad? Dito mo na. Ayun, so, yan, sina Pamela, yan. Sino ba? Si Christian, yan. Malaki value niya. Ano? Lalo pa nagpag-open eh. Ayun lang, so i-ramp up natin ano din yan, technique din yan. Kasi bukod sa soul winning, masaya ka pag soul winner ka, di ba? Ganon din naman, another step, pag nag-i-invite ka. Yan. Huwag ka basta sigip na natin eh. Gagawa ng paraan yan, amen? Tap yung aircon, no? Sabay-sabay yan, pag marami tayo dito. Okay. So yun lang, compel them to come in. Amen? Hindi magkukulang ang Diyos sa blessing. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na sa area ng ganitong ministry, Panginoon, maintindihan din namin, Panginoon. Of course, ihandaan na yung mga sarili namin, testimony. Saan, Panginoon, napakayaman niyo pala sa pagpapala, sa pangunawa, Panginoon, katalinuhan at blessing, Panginoon, sa wisdom na bibigay niyo, Panginoon, comfort, even. I pray, di po may masayang to, Panginoon, hinandaan niyo na to. At ready kayong gawin, gampanan niyo inyong part. Kami naman, tulungan niyo rin po kami, gampanan namin ang part. Invite lang, maintindihan namin na lahat na may invite namin dito, Lord. At una, maliligtas. Pangalawa naman, sila ipagpapalain niyo, Lord. Andun yung napakagandang prospect nun. So I pray na hindi kayo maging tamad sa ganitong bagay. Panginoon, kung may hadlang man, maintindihan namin bakit. Ano yung hadlang na yan? Kung naghihintay yung napakagandang blessing, ano yung dapat maging mag-block sa amin dyan or huminto sa amin para pamahagi din yung mga blessing at potential blessing. So I pray, tulungan niyo bawat isa, Panginoon. Again, maraming salamat in the first place sa amin. I hope mga andito, Panginoon, ay totoo sa kanilang buhay to, Lord, na talagang pinagpapala niyo sila, na natututo sila, even sa future nila, nakikita nila yung magandang prospect niyo nga po, Lord, na pagpapala, Panginoon. Malawak ito, Lord, lalaki o babae. Kami po lahat may plano sa amin at maganda, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Tulungan niyo po iba na sabi natin hindi pa doon sa ganung pangunawa. I pray na align din po sila, Lord. Pakita niyo po sa kanila yung pagpapala at biyaya, Panginoon. Glory niyo, Lord. Wala po, Lord. Ingatan ang bawat isa sa another week. Ngayon kayo lahat. In Jesus' name we pray. Amen.